Ano po natin? Yes, sir. Pakipatuloy Sige niyo. po. Pati, ano na, keep in touch, ha? Ibig sabihin, hindi, para kilala ko na. Ibig sabihin na tumawag si Lam pala, kay James. Wow, grabe, sir. Yan, narinig na. Pwede niyo po ibalikan yung udulo? Sige po. Eto po. Kilala ko na. Ibig sabihin na tumawag si Lam pala, kay James. Hello mga ka-fresh. Kumusta na kayo? Si Tita Marikit ito, all the way from Canada. Kumusta na po kayo? Sana maging okay lahat coming this week, lalo na po sa mga mother natin. Happy Mother's Day. Sana po ay bigyan natin ng panahon ng ating mga butihing mga ina. Okay? Anyhow, today napanood po natin ang kaka-upload lamang na video ni Miss Maharlika na kasama niya po sa kanyang interview si Mr. Jonathan Morales. So, in that interview, once and for all, ay ipinakita po ni Jonathan Morales ang sinasabi niyang CCTV footage nung isang araw, I think that was May 1st, no? Na pinuntahan siya ng isang emisaryo. Apparently, it's a former colleague of his sa PIDEA na namamagitan between another intermediary, no? And that intermediary is naman operating for allegedly Mr. James Kumar and a certain Lam. Okay, so sa mga hindi po may alam, si Lam po ay mas nakikilala as Liza Araneta Marcos, no? So we're going to leave that at that. Anyhow, balikan ko lang po itong si Mr. James Kumar at kung kayo nagkaroon ng time para mag-research in the past few days, laman din po siya ng mga balita, no? Meron din po kasi siyang sinasabing shady na background sa Indian community. Well, we don't know kung totoo po lahat yan o hindi. Mag-backtrack na lang po tayo kasi mga records naman po yan, mga public records. Kung totoo man o hindi na siya ay dapat na deport. At kung meron siyang mga NBI cases, kasi kung nakaya pong saliksikin mga kaso ni Jonathan Morales, kahit lahat yan ay pending pa, bakit naman hindi natin kayang saliksikin kung ano po ba ang background nitong sinasabing James Kumar na laging nababanggit in the past few days. Anyway, we move on to the CCTV itself. Kung ito po ay inyong mapapanood sa kanyang kabuuan, ang naunang mga importanteng napansin natin na pinag-usapan doon ay napaka malinaw po the attempt para patahimikin si Mr. Jonathan Morales. In fact, hindi na po nagpatumpik-tumpik, no? Yung kausap nitong dating colleague ni Mr. Morales, nakatabi pa niya during that time, na magsabi na kailangan mo siyang patahimikin. And his words were even, kaya mo ba yan i-manage? Kaya mo siyang patahimikin? Now, mapapansin po natin na of course, the CCTV camera was well positioned para marinig lahat ng pinag-uusapan at mai-record ng maayos. Kung alam po ba ito ng emisaryo na kausap ni Mr. Morales, kung ito ay, kung alam nilang may CCTV o hindi po natin alam, no? Pero usually yung camera naman, kitang-kita yan. But it could have been hidden kasi alam nyo naman po, si Mr. Morales ay isang dating investigador at alam niya yung mga pasikot-sikot ng mga bagay-bagay. And I highly doubt it naman po na hindi rin kinonsider yan ng emisaryo na maaaring merong CCTV camera. Kung sila po ay aware na may CCTV camera, ganun na lang po kalakas ang loob nila para ipagpatuloy itong sinasabing transaction. According to Mr. Morales, other
conversation and communication still happened after that, pero this time it was only through telephone. Anyway, tuloy po natin. Sa pag-uusap po nila, nagpaparinig po ang emisaryo sa kabilang dulo ng kanilang pag-uusap na kung ito'y maging successful, nangangamoy direktor posisyon daw po ito sa emisaryong nasa tabi ni Mr. Morales. This is obviously parang binabribe siya, no? Para siya ay gampanan niya ng maayos itong pakikipag-usap kay Mr. Morales in order for him to assume the position of a director. Whether it's true or not, of course, galawang baka yan sinisilaw lang siya. At hindi naman natin alam kung totoo yan o hindi ibibigay sa kanya. Alam mo naman, no? Alam na this, in short. Anyway, yan po ay malinaw na merong mga namamagitan para siya ay patigilin sa pagsasalita. Maliban pa doon ay sinabihan din po siya, no, na huwag magbabanggit ng kung sino mang pangalan. Lalo na pag ito ay nalaman daw ni Lam, ay alam naman daw nila kung paano yung magalit. Anyway, so dito po, syempre, binabanggit-banggit na ang mga pangalan ng First Lady, si James Kumar, itong mga tao na hindi naman talaga hinaharap. Kung ako po ay nag-o-observe ng maayos at sa taktikang ginagamit din ng gobyerno sa pagsagot sa mga ganitong aligasyon, sasabihin lang po nila na walang katotohanan ito at isang fabricated video na produce na naman ito ng pambansang jukebox daw ako. And that's how they called Mr. Morales, no? Jukebox, no? Professional liar. So, ginawa-gawa lang niya ito on May 1st after the hearing. Pero kung mahahanap sana yung emisaryo na yon at kung kaya nilang ipaharap itong mamang nasa CCTV na ito, mabubuksan lahat kung sino ba yung kausap niya, at paano naging sitwasyon na siya'y nandun at pinadala at nakipag-usap kay Mr. Morales. I doubt it kung mahaharap ito. I doubt it kung mapapakita ng mukha. At sana na may huwag siyang sasaktan or papatayin. Kasi tapos na actually ang papel ni Mr. Morales dito kung sakali, no? Kapag napagbuntungan ng pansin itong emisaryong to, either siya na ang pagbubuntungan o parehas silang patatahimikin. Both of those situations, hindi po maganda. Anyway, lumilitaw po talaga that there is a direct threat to the life of Mr. Morales, whether or not he intended na mangyari ito. Hindi po ito dapat ikatuwa ng mga pro-BBM dahil ito po ay isang napakalaking dapat ikasindak nating mga Pilipino. Why? Sabi nga po ni Mr. Morales, kung kayang itong gawin sa isang grabe tapang kagaya niya at isang pulis na walang kinatatakutan kagaya niya, paano pa daw? Lalo na siya lang ay ginagawa lang daw niya yung trabaho niya nung panahong ginawa niya yon. At paano nga naman niya malalaman na years or decades down the road, mananalo pa sa pagiging Pangulo si BBM. Those are just common sense questions. Pero sa isang taong, syempre pro-BBM, iisipin nila, fabricated lahat yan. Fake lahat yan. Lahat po tayo may kanya-kanyang opinion. Ang akin lang pong pinapakiusap ay buksan natin ang isip natin. Unang-una po, si Mr. Morales po ay isang investigador. Nangyari po ito nung panahong ginagawa niya ang kanyang trabaho. Napakalaking tao po ang kanyang nasagasaan. Paano po kaya kung ito'y mangyari sa ibang investigador? Paano po kaya nila gagampanan ang kanilang tungkulin kung may takot po sila na sa mga ibang panahon na ang taong kanilang inimbestiga ngayon ay maging malaking tao?
at maaaring balikan sila at pamilya nila in the course of performing their jobs. Wala na pong imbestigador ang mag-iimbestiga sa takot nila. Wala na pong gagawa ng tungkulin nila ng maayos. Kung kayo po ang magiging biktima ng mga taong iimbestigahan nila, gusto nyo po kaya yon?